Magkano yung binta mo ngayon pang ngayong araw na to, harvest niya? 2 weeks. 13 ka na. Ha? 13. So 13 crates pala lahat. Pag may saging ka, papasukin talaga nila. Okay, subukan natin yung lakatan ha. Tamis to. Parang Milo. Goy. Kung pamilyar kayo mga kabayan sa kahoy na ginagawang papel, ito yun oh, yung palakata. Ay, hello po, good morning mga kabayan. So ngayon pupunta kami dun sa bukid kay Papang. Kasi titingnan namin doon, mag-harvest daw siya ng lakatan. So titingnan natin kung magkano yung kilo ng lakatan ngayon at kung ilang puno yung ma-harvest niya at kung magkano yung mabinta. Samahan nyo kami mga kabayan, pupunta kami doon. Kasama ko yung asawa ko at yung kapatid ko sa likod. Ayan, ito po yung madadaanan natin. Highway na ito mga kabayan, papunta na talaga doon sa amin, malapit sa farm. Tapos yung pagdating na doon sa highway, medyo papasok pa yung area ko. So hindi na siminto doon, graba lang. So ito yung mga paligid dito, maraming niyog din dito. Iyan po yung bundok namin mga kabayan oh. Pero yung daanan kasi paikot. Yung ilalim kasi nito dito mga kabayan ay bangin. May ilog yung sapa kung saan yung niliguan namin. So kaya dito kami dumaan. Paikot yung daanan. Mayroon naman shortcutan dito. Pero siyempre susuong ka sa tubig. Yan kami dati, dyan kami dati dumadaan kapag gusto naming mag shortcut. Kasi meron kaming area dyan sa baba dati. Ayan o. Sapa dito. Tawag yung sapa. Yun yung area namin. Dito na kami. Kuhan kami. Ito ang biskwit. Biskwit. Biskwit mo dala. Wala ito kadala sa tinapay. Pambalo. Quadruplex to kasi apat to. 1, 2, 3, 4. Kampin tawag sa kampi. Quadruplex. Kini yung ni kambal. Dalawa lang. Oh, kuan to reject na daw to, hindi na to mabili. Tapos ito hindi na ito pwede kasi may bundok na siya. Subukan natin yung lakatan ha. Kita niyo kung ano yung laman. Kahit ganito, pwede na sa makain. Orange yung laman ito. Orange siya. Tamis to. Parang Milo. Goy. Kaon kamay? Goy. Ganito yung laman yung saging orange. Be, patry. Ito na yung saging ng papa ko mga kabayan. May nabilin pa dito pang? May naiwan pa daw dun sa itaas na katingin. Yan. So ito pa yung mga saging niya. Tapos merong nahinog dito. Yun, hinog na siya. So hindi na to pwede kasi reject na yun, may hinog eh. Kasi pag i-travel mo pa to maluto na. Mga pila na kakilo tanan nyo pang? Wala na karon masulod sa creek. Ito ilalagay pa sa creeks. Tapos punta tayo dun sa loob. Tingnan natin yung hina-harvest pa nila. Ayan o, ganyan mag-harvest dito kasi medyo paahon kasi itong area namin dito. Tapos manual lang yung pag-harvest ng mga bayan. Mabigat lang. Rangkol mo karon daw kapasaan sa ging. Kaya magbabayad pa yung papa ko sa pag kuha nito, yung mag-cutting tapos magpasa ng saging. Sobrang bigat kasi nung saging dito mga kabayan kasi malaki siya. Siguro nasa 25 kilos yung isang kuha niyan, saging. Ayan yung uncle ko. Bugat. Mga pila ka kilo na ko, may 50 na. 45 kilos na ito mga kabayan. So ito yung lakatan. Yan, ito yung produkto namin dito na binibinta. So tiba-tiba ka dito mga kabayan kapag namunga na yung saging mo ganito. Kasi yung harvest mo every 2 weeks. So every 2 weeks ka magpa-harvest. Pag malawak mga kabayan, yung sagingan mo, diba, ito 1 hektar pag mapuno. Grabe, malaki yung kita mo sa lakatan kasi medyo mahal ngayon. Pero pagka mura mga kabayan, wala, lugi ka. Bali, ikuha na yan. Sipi nila. Kung sa atin pa, piling. Sipi yan, class. Ano siya pang? Class E na yan, ha? Ano class E? Ito class E to kasi malaman mo sa dito niya. Class E no? Ayan, malaman mo dito sa kulay niya, malinaw. Ito class E. Kapag ganito class E daw kasi may parang may itim-itim. May itim-itim siya. Hindi lagki. Tapos maliit. Basta hindi lagki. Pero mas masarap ito kasi kwanto busok ba ang lubot niya.
busok sa solid siya. Mas masarap yan pagka lutuin. Magkano na lang kilo nito sa mga city? 18. 18 mahal pa rin. 18 reject mga kabayan, 18 pa rin yung kilo niyan. Pero ito nasa magkano na kilo ngayon lakatan? 50 mo kung Last daw 50. So kahit hindi na bababa sa 40, pwede na no. Ang kilo dito sa lakatan. Dati kasi bumaba, mga kuha na lang 20, 30. ang pinakababa sa among rate sa to 43 man to. 43 daw yung pinakababa dati. Karon kumakabot sa 43. Hindi siguro pa. 40 okay na siguro, kahit 40 lang basta tuloy-tuloy yung buyer. Ato balik man to. Ano sa amin. Kumabak. Yan. So ito may malawak pa dito sa sagingan sa baba pero hindi na ito sa amin. Ang bayad sa cutting sinitay pila pod o dala na na. Ay, Allah ang hakot lang. Ha? Hakot lang ang cutting, wala na sila lahi. Ilan na tanan niya. Bali sila na pala kumukuha dito mga kabayan. Yung pag may saging ka, papasukin talaga nila. Yan mo, multicab lang yung service no, pero malakas yan. Gaya lang din sa akin yan, multicab yan. Yan. So ito yung pinanghakot nila ng mga saging, pero matibay pa rin no, double purpose. Pila ka creeks ang karga sinang kuan? Multicab nga pila ka creeks na. Kaya na 30 no. Ang multicab rates. Kaya. Mga 30 ka creeks, 35 daw yung maximum yan sa pagkarga nitong creeks. Tapos ang isa ka creeks pila ka kilo na? Rates na 32. Creeks, 32. Rates. Creeks 32. Dito 32 times. Di may 1,000 ka kilo. Ha? 45 na lang. 45 ang 32. May 35 ka crate. 1,000 kilo eh. 1,120. Grabe kaya pala ng multicab 1,100 kilos. Di biyahe pa na sa din yung lugar. Lang transfer sa Transfer na sa Awing ba na pala i-transfer. So dito lang siya i-discarga kasi kuan dito yung daanan papasok. Maliit lang yung daanan dito. Kaya ito na yung mga gamit dito, ganitong mga multicab oh. Yung kumain na yung isang kuan kapatid ko. First time niya daw kumain ng saging na hinog sa puno. Titignan niya kung anong lasa. Anong lasa? Lasang saging. Orange kasi yung laman niya mga bayan. Ito. Orange na orange. So, yan. Ayan. So lahat sa papa ko to. So naka-harvest na siya ng kuan. Kailan ka huli naka-harvest pang? Last 2 weeks pa? Wala kabot ah. Wala pa. Hindi pa daw umabot ng 2 weeks nag-harvest na sila. Tapos ngayon harvest. 9 days nag-harvest siya. So mga 9 days na naman pwede na namang harvestin to. Kasi may sumusunod na oh. So ito yung maganda sa lakatan pagka na-harvestan na sunod-sunod. May papasok na naman sa sakyan oh. Ganyan palang magpiling ng lakatan. Yan, mabilisan lang. Ano na yung t-shirt ito? Yan, ipiling muna na yan. Pagkatapos piling niya mga bayan, babad niya sa tubig yan. May gawa niya gamot? Wala. May sabon lang. Matalas din yung mga kuha niya lang. Para danlog siya ba? Pag-pack mo, pungli mo na? Mag-slide lang. Nilalagyan ng sabon para madulas daw pagkalagay sa creeks. Ayan, malapit na itong mahinog lahat oh. So dalhin na lang namin to kasi reject to mga kabayan. Ayan mga kabayan, nauhaw na yung misis ko. Kaya may nakita sa ditong buko na kasing tangkad niya lang oh. Puno ng niyog. So masarap mga kabayan no, pagka may tinanim ka, pwede ka lang kumuha dyan sa pananim mo. Dwarf to mga kabayan. Ayan. Dwarf yan, native man siguro yun kasi matangkad. Kasi bagong bunga lang. Yung dwarf pala mababa lang yung sumasayad sa lupa. Pidam tayo ng buko. Matamis-tamis yung buko dito. Ito pa yung sagingan ng papa ko mga kabayan. May mga bunga pa siya pero hindi pa siya pwedeng harbisin. Kasi pag ready na harvest mga kabayan, tatanggalin ng papa ko yung mga plastic na yan, yung blue. Tapos tsaka pwede na siyang harbisin ng mga ilang linggo. Gaya nito mga kabayan oh. Yan, pwede na siyang harbisin yan mga sa susunod na naman na cutting. Kasi iniwan ng papa ko, medyo alanganin kasi mga kabayan. So yung papa ko alam niya yung mga saging kung ready na bang harbisin.
So ang kagandahan dito mga kabayan, pag naka-harvest ka, tuloy-tuloy yung harvest mo every 15 days, 10 days. So depende kapag mayroon ng mga gulang or ready to harvest na. Dahil pag masubraan din sa days mga kabayan ay hindi na din maganda kasi mahihinog na din. So dapat alam mo din yung competition kung ilang days na yung saging. So medyo marami-rami pa doon mga kabayan sa unahan, pero hindi na tayo pupunta dahil medyo putik ngayon, no? Umulan kasi dito sa amin sa probinsya at malinis yung ilalim ng sagingan ng papa ko kasi maintain niya talaga yan dito mga kabayan. Nilalagyan niya to ng mga tanim sa ilalim din, yung mga luya para double purpose. Yan. Medyo marami-rami pa dito siyang linisin at lalagyan niya pa ito ng mga pananim dito kung ano yung maisipan niya. So may mga langka nga siya nilagay dito. Ito yung langka na bagong variety do ngayon. Yung violet ata mga kabayan, yung kulay pag nahinog. Yan, pag matapos nilang matimbang dito, lalagay nila dyan sa may yung tubig na may sabon. Tapos bago ilagay dito. Medyo maganda yung panahon natin mga kabayan. Tingnan nyo yung ulap, napaka-blue siya dito. Tapos makuha yung langit niya, color blue siya mga kabayan. Tapos yung ulap, tingnan nyo. Yan. So ito yung area ng papa ko dito. So marami pa siyang lilinisin mga kabayan, no? Na pwedeng pagtamna ng mga saging, mga gulay. So hanggang dun yan sa dulo. Tapos dun sa dulo yung area ko. Tapos ito naman, iba yung may-ari nito, yung ninong ko na, yung pinsan ng papa ko. Pwede na kaya ito mga kabayan, 32 kilos daw tong isang crates. Tapos tag 50 per kilo daw yung lakatan. So ito na yung lakatan, no? I-deliver na to. Yan, so ready deliver na yan. So ito na yung natapos. Yan, nilagyan na siya ng takip ng mga saging din. Yan, so dito na yan ikakarga sa multicab. So nasa 32 kilo yung isang crates ito. Isang crates 32 kilo. So sa tag 50 pesos per kilo. Okay na kaya mga kabayan. Yan, ito yung business mo. Yan. Ito mga kuha na to. Yung RX na ata, yung reject yung tawag nila. Pero binibenta pa rin to. Yan, may mga itim. Yan, magkano yung binta mo ngayon pang ngayong araw na to, harvest niya? Ito may resibo na sila dito. Ito lang yung resibo nila, oh. Anong nakalagay dyan? Ha? Good ni siya ni. Ito, dapat good ni. May classify kasi ito mga bayan. May A tsaka B. Pero itong Ang presyo pareho. presyo pareho lang, AB. Tapos yung C, Iba. iba din. Ibang presyo ditong C. Magkano kilo nitong C? 29. 29 kilos daw yung C. Tapos ito, 19. 19. Ano naman to? D? 1 crates. 1 crates. Ito na yung parang crates, reject. 1 crates. Reject mga kabayan. So, sa kuan, 11 crates ang good. 11 crates yung good. So, sa tag 50, magkano na yun? Times mo. 50 sa... 11 times 32. So, i-times na mga kabayan kung magkano yung kita ng papa ko sa 11 crates. 11 times 32 times 50. 11 crates. So, 17. 17,600 daw yung binta niya sa 11 crates. Tapos, mayroon pang reject. So, aabot na mga 18, no? So, 18 mga kabayan, 18,000. So, isang kuwan lang yung mga kabayan. Kaninang umaga lang yung hinarbis. So, ganito, 18,000 ito. So, nasa 11 crates yan mga kabayan. So, every 2 weeks. 13 ka na. Ha? 13. So, 13 crates pala lahat. Tapos, isang crates yung reject. 18,000 mga kabayan, 18,000 pesos. Okay na pala na pagkakitaan mga kabayan kapag marami kang tanim na saging. So, ilang puno lang to? Ilang puno lang to sa iyo, tanim pang? Ito 500 puno lang pala to mga kabayan. So, kung 1,000 puno pala to, 3 times 2 yung income mo. Kaya mas maganda pag malawak talaga. Yung barangay namin mga kabayan, ayun lang mga kabayan, no? Malapit lang naman yung mga kabayan kapag straight na yung daan mga kabayan, tuloy-tuloy ka lang dyan sa unahan. Kaso mayroong sapa dyan mga kabayan, tapos bangin sa ilalim, baba. So kailangan mo munang bumaba, tapos dadaan ka pa ng malalim na ilog. Kaya ang ginagawa namin, umiikot kami dito. So paikot yung daanan, at least mayroong siyang highway mga kabayan na simentado na.
papunta doon sa aming barangay. So mas mabilis lang naman mga kapag may sasakyan ka, pero pag naglalakad ka, medyo malapit dito kasi dyan kami dumadaan dati. Ayan, napakaraming niyog mga kabayan, no? Pero hindi na sa amin yan. Ito lang yung area ng papa ko, pero yung sa akin nandun sa unahan yung may mga niyugan din. Ayan, so may mga sagingan din sa dito, tapos ito yung kubo-kubo niya dito. Ayan, so may mga tanim pa sa dito na mga sugarcane o tubo. Ayan. Yan, so ngayon mga kabayan, pauwi na kami dun sa bahay namin dun sa barangay kasi pinuntahan lang namin dito yung papa ko. Tumulong lang kami dito mga kabayan sa pagkuha ng saging sa itaas, tapos hinatira lang namin sila ng pagkain. So ngayon babalik na kami. Pag may ganito ka mga kabayan, kalawak na lupa mga kabayan, no? Kahit mabato yan mga kabayan at paahon, basta may tanim ka na saging at saka niyog, pag magbunga yan mga kabayan, malaki talaga yung pera mo. Yung swerte yung uncle ko dito, napakalawak yung area niya, oh. Ayan, sa uncle ko to dito mga kabayan, tapos may mga mais pa. Tapos dito mga kabayan, yung medyo patag sa ibaba, yan yung may mga sagingan niya. So hanggang dun yan sa dulo, mula dun sa kinatingan ng saging kanina, o may mga kapi pa siya dito mga kabayan, oh. Kahit ano lang kasi pwede mo itanim dito, mabuhay talaga dahil sa yung lupa mataba. Ayan, so dito may mga tanim din sa kahoy na yung ginagawang papel. Ayan yung palakata yung tawag sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan mga kabayan, kung pamilyar kayo sa kung pamilyar kayo mga kabayan sa kahoy na ginagawang papel. Ito yun, oh, yung palakata. Yan yung matuwid na kahoy tapos mataas. Ito yung palakata ng tanim ng uncle ko. Tapos mayroon din sa ditong rubber na tanim mga kabayan. So maraming tanim dito yung uncle ko, yung ninong ko ngayon. So may mga gabi pa nga ba yan, oh? May mga tanim pa yan. May mga laman yan, yung gabi na yan. Ayan, oh. Makain yan mga kabayan, yung gabi. Sa amin yan, bisol. Ayan. So hanggang dito, grabe, napakalabong ng mga tanim dito. Dito, mga bakante pa nga to. Pwede mo tangnan to mga gulay din. Kahit saging, puniyog, punuin mo to. Dahil malawak yung space. Dito sa gilid natin mga kabayan, ayan yung mga pananim ng uncle ko dyan na mga saging din. Tapos may mga prutas. So yun yung bahay nila dyan, oh. Ayan. Ito na yung highway dito mga kabayan, no? Ito na yung bahay ng papa ko dito. Sa gilid ng highway. Ayan. So daan lang kami dahil pauwi na din kami. May mga tanim pa dito na kamuting kahoy. Ayan. So ito na yung highway. So maganda na dito yung daanan. Hindi na putik. Good. Ika'y tumapit na di makawala sa ako. Balik magkakatilin at sa piling mo. Aking pagmutin na mundo. Ikaw pa? Birthday ba niya ito? Asawan jeep-jeep. Pagligo sila.